Kung sa akala natin na malakas palagi ang ibang store na nakikita natin kaysa sa ating store at nagkukumpara tayo na bakit tayo mahina. Hindi naman sa lahat ng araw. Meron din talagang araw na mahina. Kaya huwag mawawala ng gana o panghinaan ng loob na kung sa tingin mo, ginawa mo naman ang mga best mo para ma-improve mo ang sales or kita mo, normal lang yan. Meron naman mga time na malakas, 'di ba? Basta nag-e-effort tayo. Araw-araw tayo nag-iisip at kumikilos para kung sa paano pa natin mapalago at mapalaki ang ating store at later on na makapundar ng kahit paano mula sa ating maliit na store. Huwag natin pagbabasihan ng ilang araw na mahina. Ang pag-uusapan dyan yung buong week ng total na kinita sa isang linggo. Ako kasi halimbawa Saturday, Sunday, Monday, ang mga expect ko na malaki-laking kita. Tuesday medyo hihina, pero pasok pa rin sa araw na dapat kong kitain. Malamang dahil sa mga effort na rin. Pero gumagawa pa rin ako ng mga paraan at nag-iisip kung paano mas mapalaki sa araw na mahina. Wednesday, Thursday sumasakto. Friday naman minsan malakas at minsan sakto din sa dapat na kitain. May lalabas ko ang mga bills para sa araw na yun at pangkain na rin. Sa iba siguro every 2 weeks naman ang pagtotal sa kabuuang kita nila. Or tuwing sahod ng mga mamimili niya. Kinsenas katapusan. Nahahabol nila ang dapat nilang kitain. Huwag ka lang basta nag-aantay na lilipas ang tumal. Mag-observe ka din mula sa mga mamimili mo kung anong mga hinahanap nila palagi at kung ilang beses na magkaibang tao, try mo na isali sa mga paninda. Minsan sa kanila ka matututo kung anong mga bestseller o mga iba pang mga fast moving na di mo pa alam lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang sa pagsasari-sari store. Observe mo rin sa paligid sa mga taong dumadaan na kung anong mga dala nila. Baka yun yung kulang sa'yo. Why not na itinda mo sa store mo kung kaya rin lang. Hindi naman sa gaya-gaya. Ititinda mo lang naman yung hanap nila. Lalo na kung sa malayo pa nila nabibili yon. Parang sinolve mo lang yung problema nila. Ginawa mong convenience yung kalagayan nila. Kahit tayo na mamimili, mas gugustuhin natin na ganun, 'di ba? Lalo na mahalaga yung oras natin dahil may work or lakad pa. Komportable at hindi ganun kamahal ang mga paninda natin para hindi rin tayo ilagan ng mga mamimiling nagpa-budget. Pero mga siguradong consumer, huwag din naman sobrang baba. Merong mga mamimiling hindi nag-grocery ever kasi mas nakakatipid sila. Walang time na mag-abala, mag-grocery sa labas at malayo pa. Kung nag-grocery man, minsan nauubusan na sila or hindi pa muna makaalis. Sa iba namang store, mahina man ngayon, bukas malakas naman ang benta. Every other day, yung mga mamimili nila. Depende rin sa lugar at sa iba naman, weekends ang malakas. Sa iba naman, weekdays. Pero para sa akin, kung ganun man, iisip at gagawa pa rin ng paraan kung paano mag-improve. Lalo na kung nakikita mo yung mamimili mo na lumalagpas, ganun. Ano ang mali sa tindahan ko? Bakit lumalagpas? Ano ang kulang? Ganun. Lumalayo pa para makabili. Hindi lang isa o dalawa ang mga ganun na nakikita sa harap ng store mo. Why not na dalhin mo sa store yung pinupuntahan nila? Total, lagi rin tayong namimili ng mga paninda para sa store tulad ng mga na-observe ko na mamimili ko na yung hinahanap nila nakikita ko sa DIY or sa mas murang mga bilihan. Dalawang klase pa rin ang binibili ko para dun sa mga may budget na gusto medyo branded or nakasanayan na nila na brand at meron din para sa mga nagbabudget or nagtitipid pero kahit paano may quality pa rin. Para sa akin, iwasan ang pagpapautang. Hayaan mo kung hindi bibili sa'yo yung hindi mo pinautang na yun. Ano't ano pa bibili din yan sa'yo kung may pera siya. Mas mabuti pa nga minsan na wag na yun bumili kesa may stress ka pa tuwing nakikita mo. Kung bumili naman siya na walang stress, di pabilhan na lang. Iilan lang naman yung mga taong ganyan. Sabihin mo ng mga 5, yung ganyan parang mga buraot sa store.
Maigi pang wag mo nang pansinin kahit gaano kakulit. Pag makulit pa rin, iwan mo. Isa pa sa mga nakakawalan ng gana yung mga taong ganyan. Pero wag kang papadaig sa kanila. Wag na wag silang magiging dahilan dahil matutuwa pa ang mga yan. Kasi parang mga anay yan na sumisira, na gawain na nila talaga yung mga ganyan sa store. Malalaman mo na lang na ganyan din ang ginawa nila sa ibang tindahan. Yung akala nila na magaling sila dahil nakalamang sila na di nila alam, silang nawalan. Pinagkatiwalaan natin, sinira nila, maliit man o malaki. May katapat ang mga gawaing ganyan. Yung good side lang ang laging iisipin natin, na buti hindi tayo ang ganun. Naghahanap buhay tayo ng patas na walang nilalamangan, at hindi ka magtataka kung bakit mas blessing ka sa mga taong ganun. Eto na ngayon ang store, unti-unti na siyang nadadagdagan para isa din sa pang-akit sa mga mamimili. Pag hinanap at wala, ilista agad, na kung alam ko naman na mabili at hinahanap din ng iba. At napansin ko kung ano yung mabili sa store, paunti-unti ko na rin na dinadagdagan. Ganun pa man, importante pa rin na huwag kang maaabutan ng mga expiry date ng yung mga stocks. Bagamat may mga ibang paraan pa para mapakinabangan yung mga naabutan ng mga expiry, dagdag oras at panahon pa yun. Para kung maiiwasan din lang, iwasan na din. Masasabi ko na hindi ako ganun kasipag na tao, pero pag namomotivate ako dahil may goal ako, sumisipag na rin ako. May mga simpleng problema sa store na normal lang yan. Huwag papadaig, dapat mas malakas ang goal natin. 6 a.m. to 9 p.m. ang aking oras sa pagtitinda. Minsan nahabot din hanggang 10 p.m. hanggat may nabili pa. Yung mga mamimili ko, 6:45 dumarating, pero pag 6 binubuksan ko na para dun sa mga early birds na maagang namimili na hindi ko na-expect. Hindi naman sa sayang na benta. Yung reputasyon ng tindahan na 6 to 9 yung dapat na time niya, dahil may goal na dapat sundin. Lalo na't kukuha na ako ng business permit at ibang permit sa January. DTI pa lang ang nakuha ko. Yung market natin, yung totoong mamimili, sila ang magpapaunlad sa store natin. Sila ang target natin. Doon tayo mag-focus at mag-serve ng maayos. Hindi yung mga sumisira sa mood at negosyo.